Maligayang kaarawan kay Maong Pangulong Corazon Aquino, may bahay at bayani. Idedetalye ni Xiao Chua ang ilang bahagi ng kanyang makulay na buhay sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! 80 years ago ngayong araw, January 25, 1933, isinilang si Corazon Aquino, Tita Cory, unang babaeng Pangulo ng Pilipinas at itinuturing na ina ng demokrasya sa Pilipinas. Kilala siya na may mahalagang bahagi sa pag-aalsang people power sa EDSA na mapayapang nagpatalsik sa isang diktador noong 1986. Isang halimbawa ng mapayapang pakikibaka na gagayahin sa buong mundo. Subalit, ayon sa ilan, WA siya o walang alam sa pamumuno. Biro ng iba, Corazon si Aquino. Sa puso meron, dito sa utak, wala. Gayon din, wala naman daw siyang malaking papel sa people power. Nakinabang lang daw siya dito. Nagtago daw siya sa Cebu sa takot na bumalik sa Maynila. Liwanagin natin, paano masasabi na walang alam sa pamumuno si Tita Cory kung nanggaling siya sa dalawang politikal na angkan, ang mga Juanco ng Tarlac at ang mga sumulong ng Rizal? Paano masasabi na wala siyang alam kung ang napakasalan niya noong 1954 sa murang edad na 21 ay ang itinuturing na isa sa pinakamagaling na politiko na nabuhay sa bansa, si Ninoy Aquino. Nung ikulong ng rehimeng Marcos si Ninoy noong 1972, si Cory ang naging tagapag-Ninoy sa daigdig sa labas ng kulungan. Nagpupuslit ng mga pahayag ng asawa para sa kanyang bayan. Si Cory din ang naging lakas ni Ninoy sa kanyang kalungkutan sa kulungan. Nang maging martir si Ninoy noong 1983, kahit na napaka-pribado niyang tao, isang mayamang tao, sinamahan niya ang bayan sa pakikibaka sa kalsada. Sa kabila ng pag-aalinlangan nang hilingin natin siya sa pamamagitan ng higit 1 milyong lagda para lumaban kay Pangulong Marcos, nakinig siya sa ating pakiusap. Upang itapat sa malakas na lalaking politiko ang imahe ni Tita Cory, Mater Dolorosa, isang inang nagdurusa kasama ng bayan. Kumonsulta pa sa political consultancy firm na Sawyer Miller upang mas maging magaling na kandidato. Ang galing niyang mangampanya. Kung paano bang nalampasan niya ang siyam na kudeta at nanatiling popular sa bayan bilang Pangulo, ay kamangha-mangha sa isang sinasabing may bahay lamang. Kaya naman, sa paratang na wala siyang alam, isinagot niya, I admit that I have had no experience in cheating, stealing, lying, and assassinating political opponents. Sa paratang naman na noong people power ay nagtago lamang at walang malaking papel dito, matatandaan na nang tawagin ni Cardinal Sin at Boots Aquino ang bayan para saklolohan ang mga militar na kumalas sa rehimen noong February 22, 1986, isang linggo nang nagpapatawag si Tita Cory ng boycott ng mga produkto ng mga kumpanyang sumusuporta sa Pangulong Marcos. Naapektuhan ng ekonomiya sa dami ng nag-boycott. Kaya nang mangyari ang EDSA, naihanda na ni Tita Cory ang mamamayan sa people power. Gayon din ang abutan ng EDSA sa Cebu, February 22, 1986. Nagpasya siyang magpalipas na lamang ng gabi sa kumbento ng mga Pink Sisters at bumalik sa Maynila kinabukasan. Nakasabay pa niya ng kanilang kotse ang mga tangke ng Marines na tutungo sa EDSA. At noong ika-4 na araw ng EDSA, sa kabila ng hindi pagsang-ayon ng kanyang mga tagapayo, tumungo siya sa bandang POEA, isang pangyayari na inilabas ng mga pahayagan kinabukasan. Oo nga't ang bayani ng EDSA ay ang bayan. Ang people power ay kapangyarihang bayan. Ngunit hindi may kakaila, maging ng ilang mga nakausap ko ng mga aktivista at progresibo na kung minsan ay hindi sumasang-ayon kay Tita Cory, siyang nag-ambag sa laban para sa demokrasya. Hindi man perpekto ang panguluhan niya, ginawa niya ang best niya bilang Pangulo at nanatiling malinis ang kanyang pangalan bilang isang leader. Happy 80th birthday, Tita Cory! Salamat at isa kayo sa aming lakas. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.